Mga kapatid, samahan niyo ako. Ito na yung tanungan portion, no, na kung sino yung diniliberan ng malita o sino yung nakatanggap, no, o saan. Oo. Panoorin natin mga kapatid, samahan niyo ako hanggang matapos. Pera kasaldi ko. Pero ito boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano bang format ninyo? Government official, o pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Sige nga po, meron pong gusto sa sino po? Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa yan 2022, September. Sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, Southport. At doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating Speaker Romualdez. Pero po pong iba na yung regular, doon man tayo sa regular at saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, balat ba eh. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon kay Presidente naman, Kailan regular ba ito? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon? Ilang beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nag-deliver kay BBM. Kasi ang alam namin yung sa Speaker, siya na pong nagkakita ni BBM. Yung sa Ilocos, meron din dyan yung may participation yung ibang grupa. Pero wala po dito. Wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? yung nag-deliver po, meron sila. Yung nag-deliver, may picture kay Sandro. Tinanggap niya yung pera. Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayor Tuma po. Sa 42. Wala. May picture yun yung maiibo. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag nag-deliver. Okay. Tututak mo na rin yan. Sa dami-dami ng deliveran nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Sa townhouse naman, marami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating sa townhouse. Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga? Marami po dyan. Marami
po ba kayo magpangalan? Ang naalala ninyo? Sa akin nakita ko dalawang beses si Senator, si Kong Dilima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba, may bit-bit ba siyang expandable na ano? Ayun. Meron siya bit-bit mismo. Siya mismo yung bit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni Dilima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman Dilima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, ayun, malinaw. Kasi Iba ata siya congressman. hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko ito dineliveran pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali at sinungaling. Mukhang inis si Sir. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Ito pa po, hindi po ba, sir? Sino pa po ang ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, dinay, dinimanda pa yung abogado namin, talaga naman tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Ako na sir, magano na kasi minsan ginawa niyang itbulagay. Ang kaya na sir, ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir. May elevator pack niya. So, pagdating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, dinula ko para makasabay sa kay boss paakyat. Yung dalawang malita. Sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si boss Saldico. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na elevator. Tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung malita kasabay. Sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat doon sa taas. Kaso yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building ko ni Senator Soto po yun. Pero, okay. Building, ano? Ito pong building. Senator, opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Patanggalin na nila yun. Hindi ko na alam. Kasi ang ginagawa niya itbulaga eh. Ano nun, ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismo nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoo, di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yun? Ayun lang. Nangyari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba meron daw nang galing na pera mula doon sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement tracer sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano man, minsan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng dalawang sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katabang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street.
Ay, yung sinasabi dito mga kapatid na Shangri-La ay sa ano to, BGC, sa Taguig City, no? Oo. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-discarga yung mga laman ng pick-up na yung mga dalawang sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. so hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako sir. kasama sa iba na Actually, sir, dalawa kami noon na punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin, tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. May mga iba pa kami mga kasama, sir. Tulad nila. pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Isang beses lang. Isang beses. After nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, i-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman doon? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang yan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Dixon na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, dalawang beses pa ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay natutulog kapats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagtatrip pa ako kay Joey de Guzman, dalawang beses ko din na sinundo doon sa may PBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasero. May nabanggit ka Joey de Guzman. Sino ba ito? Ito may media personality. Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. Dalawa po kami dati. Nagkapalitan. Kasi yung Mike. Bali ako yung nandun una sir, 2024, nandun ako. Kay Joey de Guzman. Nung nalipat ako sa team ni Madam, ni Maylin Arco, si Top number doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung activity namin, sir. Activity ng saan ialit yung pera. Pero, di ba, tama ba? Kung ito ba yung sa media, ito si Joey de Guzman, tama ba? Yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko na muna bagitin kasi nasa private individual na wala din po sa pinami. Okay. Yun po rin sa bakit hindi namin sila yung isang halimbawa na yan, sir, si Joey de Guzman. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag
nag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o Yung paleta? una po namin dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung hihipo ni Kung Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Desai. Yung hihihi din po yan ni Boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga po sir, naiinis kami sir eh. Kaya nga po sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Si Sir, Kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses. Si Sir 2 beses. O talagang matindi talaga kasi nawalingan. Sabihin mo magkano yung isang ganun. Paper bag. Depende po kasi pagka medium, maabot ng mga... Anong laman ng Sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 eh. 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Hindi yung maliit. Magsama sa paper bag dyan. Malaki sa paper bag. Sinungaling ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes ha. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yan sa Oakwood, Oo, sa Oakwood. Kasama ka pala kay Trillanes dati no, na pinagdalaban niya yung ang corruption no. Tapos sa panahon to ni ex-president Gloria Macapagal Arroyo noong 2003 yata yun no. At yung time na yun, nakulong din si Trillanes no hanggang nakalabas siya panahon na ni ex-president Noynoy Aquino 2010 yata yun no, napardon siya. pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya huwag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Sinungaling talaga to si Trillanes. Tama ka. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Arte na yung mga magdalo daw pinitik yung mga kutsara tinidor doon sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, wag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba unang-una nagdimanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantala yung pinaglaban namin corruption. Tapos ngayon siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Kasi sir, di ba, may nasabit na nagsalga na ba sa'yo? May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagdi-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congressman Uma na Kimbo. Marami pang iba mga kapatid na hindi pa nabanggit no. So kita-kits tayo mga kapatid sa sunod nating i-upload na video. Maraming salamat po. Bye bye.